I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload pages updates. Siyempre, this is good news for everybody. Pag sinabing Bureau of the Treasury, agay, siyempre 1897 pa yan mga best. But the good news is, alam nyo naman po ang ating mahal na Pangulo, laging nagbabayad yan every year. At ito na naman mga kababayan, nagbayad na naman ng utang. Agay! Buti pa to si PBBM, laging nagbabayad ng utang, ano? Every years po yan. So dahil dyan, no, para kompleto, detalyado, sabi po dito mga kababayan, basahin po natin para kompleto, detalyado. Sabi dito, 768 billion halaga ay binayad ng PBBM admin sa utang ng bansa ngayong taon 2025. Maganda ang strategy na ginagawa ng gobyerno sa pagbabayad ng utang ng bansa dahil sa loob lamang ng 6 na buwan ay nakapagbayad na tayo ng 37% halaga ng utang sa target ng administrasyon ngayong taon. Agay! Actually, no, nung last May, no, nagbayad po ang Marcos administration mga kababayan sa taon ng 2024. So ngayon, ito na naman po, no, nagbayad na naman. Para kompleto detalyado mga kababayan. Ito basahin ko po ng buo para mayroon kayong updates. Ito. Sabi po dito mga kababayan, Business World ang pinaka main source natin. Okay? Philippines debt payment down 1.42% in June. Woohoo! Ito, pinablish nung August 3, 2025. My goodness! Thank you, Mr. President. Buti pa ito nagbabayad, ano? Pero sa kabila ng lahat, mga kababayan, binaviral ngayon ng mga daily sa social media, no? Ay malaki daw ang utang. Malaki ang utang ng Pilipinas. Pero hindi po nila napapansin or nakita yung iniwan na utang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, na napakalaki na kung saan ay minana po ni Pangulong Marcos Jr. Ito, tanong ko lang, no, sa mga dilis, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ba nagbabayad ng every year? Well, ang alam ko parang wala no? Pero sa kay Pangulong Marcos Jr. every year po nagbabayad po yan, no? May video po tayo dyan lagi, no? So dahil dyan, para kompleto detalyado mga kababayan, syempre una sa lahat, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Shoutout sa inyo mga bes. Ayan, i-updates po natin. Nahuli po ako, pero nakita ko ito, no? Nagkakalkal ako ng mga, mga magagandang balita. Of course, nagre-research po tayo. The national government, ayan, debt service bill fell in June as amortization on domestic debt, declined that Bureau of the Treasury, which is ang BTR, reported. Ito, research nyo The BTR said that debt service bill was 65.14 billion in June, down 1.42%. O diba? At least mga kababayan, kahit papaano, unti-unting nababawasan, no? Umutang ang Pangulo, bayad. Utang, bayad. Utang, bayad. At least siya, marunong siya magbayad. Yan ang binabayaran niya, yung mga utang ni Digong. Kayo naman, siyempre, month on month, the debt service bill fell 18.62%. Agay. Debt service refers to the payment made by the government on domestic and foreign borrowing. Ayan, In June, amortization payment, stood at 7.72 billion, down 25.99% year on year. Ayan Tuloy, principal payment on domestic debt were down. Were down na. Principal domestic debt were down 97.91% at 54 billion in June. Goes. Amortization paid on foreign,
DEF fell 2.39% to 7.67 billion in June. O yan, no? Foreign po yan. Interest payment rose 3.19% to 57.42 billion. So yun guys, intindihin nyo mabuti ito kay mahaba to, no? Alam niyo naman ako, puro good news mga kababayan ang ating in-updates dito. Siyempre, sabi ko nga, pag sobra-sobra naman ang ano nila sa Pangulo, siyempre ito, da-rescue din tayo. Kontrahin po natin. Sabi po dito mga kababayan, ayan, domestic interest payment increased 4.96% to 38.48 billion in June. Ayan, no, inulit lang natin. This consisted of 19.18 billion in retail treasury, ayan, bonds 14.74 billion, and fixed rate treasury bonds 3.15 billion in treasury bills, T-bills, and other 1.41 billion. Agay, interest payment on foreign borrowing, ayan, fell 0.23% to 18.94 billion in June. Ayan, mga kababayan. In the first 6 months, the DEF, service, the national government DEF, ayan, yan ang meaning po ng ng NG. The national government DEF service bill fell 40.12% to 768.11 billion. Agay. Amortization payment stood, ayan, 353.29 billion in the period, down 60.99%. Ayan, principal payment on domestic debt slump 77.55% to 170.46 billion, while external payment dropped 23.43% to 182.83 billion. Meanwhile, interest payment rose 9.97% to 414.82 billion in the first 6 months. This accounted for 54.01% of the 6 months tally. Oy, nako guys, basta babasahin ko lang sa inyo para mayroon kayong updates na ang Pangulo ay nagbabayad. Interest payment on domestic debt stood at 299.83 billion, up 11.86%. This consisted of 193.68 billion in fixed rate treasury bonds, 79.26 in retail treasury bonds, 21.85 billion in T-bills, and others 5.04 billion. Agay. Interest payment and external debt grew 5.32% to 114.99 billion in the first 6 months. Ayan, nagets nyo ba mga beswa? Rizal Commercial, ayan, Banking Corporation Chief Economist Michael L. Ricafort attribute that decline in debt repayment in June to lower and national government debt maturities that need to be serviced relative to a year earlier. However, there are a large volume of maturing RTBS and other treasury bonds worth around 800 billion from August 2025, 516 billion, and September to 2025, 288 billion that will increase national government debt servicing of principal payment for those months, Mr. Ricafort said via Viber. This year, the government debt service is budgeted by 2.051 trillion, considering the of 1.203 trillion in principal payment and 848.031 billion in interest payment, according to the 2025 budget of expenditure and source of financing. Ayun na guys, intindihin nyo po mabuti. The national government debt stock hit record 17.27 trillion at the end of June. It is projected to hit 7.35 trillion by year's end. Ayan na. Ito po yung kasalukuyang utang ng Marcos ng Pilipinas, ika nga, no?
Itong 17 trillion plus na ito po ang binaviral ngayon ng mga dilis, no? Utang na naman, sabi nila kung ano ang pinagsasabi, no? Lagi kong sinasabi, nakikita nila po si Pangulong Marcos Jr. pero hindi po na nila nakikita si dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaking utang na inutang niya mula nung 2016 at 1986 hanggang sa pamumuno ni Digong. Siya lang po ang pinakamalaking iniwan na utang. Pero wala po ako nakikita kung nagbabayad siya every year. I think hindi, no? Correct me if I'm wrong. So, yung mga utang na yan, yung utang ni Digong, mga kababayan, almost 13 trillion ang iniwan, no? Kasama na po yung in the past admin. Pero siya po ang pinakamalaki, no? Tumatatak ng 7 trillion. So, dahil dyan, mga bes, yan po ang minana ni Pangulong Marcos Jr. So, dahil dyan, siyempre, every year, nung umupo na ang Marcos administration, every year po na nagbabayad ang Pangulong Marcos Jr. under the kanyang, Marcos administration. Every year po yan. So, mayroon po tayo video, lagi natin in-upload. Ang alam ko kasi, nagbabayad ang Pangulo every, parang, hindi lang parang October, November, bago mag-end ang isang taon, nagbabayad. Pero ngayon, itong last May, nagbayad po ng utang ang Marcos administration for the year of 2024. Ngayon, nagbayad na naman, mga beswa. Sa kalahati ng taong 2025, hindi ka naloka. So, dahil dyan, sa 17 trillion na utang ng Pilipinas, sabi po ng ex-BSP Governor, kayang bayaran po ang utang ng Pilipinas. Bakit kanyo? Ito basahin ko po sa inyo para kompleto detalyado. So yun, mga kababayan, sabi po dito, mga besa, malaking utang ng Pinas, kayang bayaran, sabi po nung ex-BSP official. May utang ang Pilipinas sa panlabas, ngunit kaya nating bayaran yan dahil ang ating sabi po dito, guys, may utang ang Pilipinas sa panlabas, ngunit kaya nating bayaran yan dahil ang ating, kung sakali man na kinakailangan bayaran, ay mayroon po tayong I think $106 billion in reserves. Goes. Di kayo naloka. Ayan, so ibig sabihin, kaya natin bayaran if kailangan na bayaran. Kasi mayroon po tayong $106 billion. $106 billion, Hindi po Philippine money yan, Pag sinabi mo $106 billion, equivalent to Philippine money, magkano? Di ba trillion yan? Correct me if I'm wrong. Di ba? Reserves. In reserve. Goes. Para kompleto detalyado, basahin ko po ng buo, okay? Sabi dito, guys, malaking utang ng Pinas, kayang bayaran, sabay ng ex-BSP official. Agoy. Ito, August 13, 2025, And today, August 19, 2025. Inahayag ni dating Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP Deputy Governor Diwa Gonigundo na sa kabila ng malaking utang ng Pilipinas, kaya pa rin anya itong bayaran ng gobyerno kahit biglaan pag magkasingilan. If ever na mabigla na magsingil, ay kayang bayaran ng Pilipinas. Wow, yayaman talagang Pinas, mga beso. Kamakailan inanunsyo ng Bureau of the Treasury na tumutungtong na sa 17 trillion mark ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Hunyo 2025. Ayan, yan binairal ng mga dilis yan, mga besa. Pero according to ex-governor ng BSP, kayang bayaran ng Pilipinas, Umabot sa 11.95 trillion ang kabuuang utang panloob ng bansa, samantalang ang utang panlabas ay pumalo sa 5.32 trillion. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang utang ng Pilipinas dito sa lokal, dito sa atin mismo, 11.95 trillion. Yayamanin ang Pilipinas, mga bes. Sa lokal po ito, Ito naman sa international. Kasi sabi dito, samantalang ang utang panlabas, ibig sabihin international yan. Sa foreign, pumalo sa 5.32 trillion. Sa kabila nito, nananatili naman nilang sustainable ang 17.27 trillion outstanding debt ng national government. Samantala,
sa panayam ng programang Parikoy sa Abante Radyo DWAR 1494, sinabi ni Gunigundo na kayang bayaran ang utang panlabas dahil mayroon $106 billion reserves ang Pilipinas. Wow. Oh, galing naman. May utang ang Pilipinas sa panlabas, ngunit kaya nating bayaran yan dahil sa gitna sa ating, kung sakali man na kinakailangan bayaran, ay mayroon po tayong, I think, $106 billion in reserves. Anya, ayan, inulit, yung pong mga credit rating agency, tinitingnan po yung reserves upang sa ganoon makita nila gaano ba katatag ang foreign exchange nitong Pilipinas. Dagdag niya, yung utang naman ng gobyerno, kaya po sila may tinatawag na medium term fiscal consolidation program. Ito ay para ayusin ang kanilang paggagastos at pangalawa, taasan ang revenue. Agay. Ito na tayo mga bes, Kung aasahan lamang natin yung historical performance ng ating pamahalaan, wala po tayong masyadong maaasahan. Bakit po? Yung revenue to GDP is about 14 to 15% lang ng GDP, samantalang yung expenditure, yung panggastos, umaabot yan ng 22 to 24%. Agay, ayan, Kaya kung ito po ang asahan natin, lalaki yung deficit ng ating pamahalaan kung hindi ay aayos ng ating pamahalaan in the context of fiscal consolidation program, paliwanag pa niya. Well, ako guys, naniniwala ako, basta as long as si PBBM ang namumuno, very trusted ako dahil very organized ang kanyang pamumuno, lalo na pagdating sa utang or ito, sa utang ng Pilipinas ay very very mitikuloso ang Pangulo. So, ako'y tiwalang-tiwala sa kanya, na itong utang ng Pilipinas, alam po naman natin, ang Pangulo every year umuutang, nagbabayad. Umuutang, nagbabayad, utang-bayad. Kahit paano, 'di ba? Nababawasan ang utang ng Pilipinas. Pero ganun pa man mga kababayan, sa atin naman, yung utang natin na ganyan, 17 trillion, di mas malala pa naman yung karatig bansa natin actually, so dahil dito mga beswa, ano po ang komento nyo dito, kaya sabi ko nga, nung last May, nagbayad po ang Marcos administration ng utang. The year of 2024 po yun, mga beswa. So ngayon, kalahati ng 2025, nagbayad na naman. Pagganang balita ngayong umaga, sa kabila ng taas interest sa buong mundo, patuloy na nakatrack si PBBM sa pagbabayad ng utang ng bansa. Higit 768 billion na ang nabayaran sa unang kalahati ng 2025. Ayan Kaya nga, nung nakita ko ito, sabi ko, nagbayad na naman si Pangulong Marcos Jr. ng utang, hindi kinaloka. Kababayad po lang niya nung May. Yun naman ay year ng 2024 naman po yun. So, ito na naman, sa kalahati ng taon ng 2025, nagbayad. Hindi natin alam, baka magbabayad na naman ito bago magtapos ang taon. Who knows, mga kababayan, hindi natin alam. So, ito lang po ang pinaka latest updates ko po sa inyo. I-research nyo po ito mga best. Ito po ay courtesy po ng yung binasa po natin ay Business World. At nandyan po yan sa Bureau of the Treasury. Naka-attach naman doon sa page nila. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload videos, mga beswa. Sa mga nagtatanong, pwede po kayo mag-research na ang Pangulo nagbabayad po ng utang every year po yan. Bureau. Nasa Bureau of the Treasury, and of course, nasa Google po yan. Makikita nyo naman dun So, thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye, and babus. God bless, Philippines.